Hinamak na manugang. Kabanata 411. Ito ay nasa Weibo, ang sikat na Qigong master ng Yan Capital, si Li Chenggang, ay matagumpay na naging punong guro ng Bai Family Academy of Civil and Martial Arts sa Yan Capital at nagturo ng Gong Chi. Ang unang batch ng mga disipulo ay matagumpay na natapos, ang ilan sa kanila ay namamahala sa pinahahalagahan ang kabaitan ng kanilang mga guro at nanatili sa paaralan. Lalong nagulat si Alex Dixon nang makita niya ito. Ang Li Chenggang na ito ay cultivator din, at siya talaga ang naging principal ng martial arts school. Sinimulan pa niya ang klase at tinuruan ang mga estudyante kung paano maglinang, napakawalang ingat niya, at talagang nagawa niyang turuan ang ilang sinanay na magsasaka. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, sa loob ng ilang taon, hindi ba maglilinang ang buong bansa? Sa pagtingin sa oras, malapit na ang oras, tinawag ni Alex Dixon si Chen Jiang at hiniling na paandarin ang motorsiklo. Gusto niyang pumunta sa Kyushan para hanapin si Jiang Shuela. Sa sandaling ito, isang gulat na sigaw ang nagmula sa kanyang likuran. Master Dixon, lumingon si Alex Dixon at nakita ang dalawang tao na bumaba sa isang itim na Mercedes-Benz. Sila ay si Wang Zhenggang mula sa Wang family ng Jinling. Si Wang Zhenggang ay mukhang nasa sabik at nagmamadaling lumapit. Yumuko siya at sinabing, Master Dixon, nagkataon lang. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo sa Yan Capital. Pagkasabi nito ay tumalikod ito at sinaway ang anak na may diretsyong mukha. Bakit hindi mo binabati si Master Dixon? Si Wang Kai ay nanginginig sa takot. Mabilis siyang tumawag, Hello, Master Dixon. Dati, noong nasa Jinling siya, hindi niya alam ang kalawakan ng langit at lupa. Siya ay instigated sa pamamagitan ng Mark Lewis at nagpunta upang maghanap ng problema kay Alex Dixon. Sa huli, hindi lang siya nagdusa, kinulong pa siya ng kanyang ama, si Wang Zhenggang, sa loob ng 3 buwan. Ngayon, natutunan na niya ang kanyang leksyon, siya ay masunurin sa harap ni Alex Dixon at hindi nang ahas na magpahangin. Tuma-NGO si Alex Dixon sa kanilang dalawa at nagtanong, nakarating na rin kayo sa Yan Capital. Bahagyang yumuko si Wang Zhenggang at mapakumbaba, pumunta ako sa Yan Capital para magnegosyo. Isa pa, dalhin itong walang kwentang anak ko sa Yan Capital para palawakin ang kanyang pananaw at hayaan siyang makipagkaibigan. Sinabi ni Alex Dixon, mabuti rin yan, maraming negosyante sa Yan Capital, magiging maginhawa para sa akin na palawakin ang aking mga kontak sa hinaharap. Natawa si Wang Zhenggang sa kanyang sarili at napabuntong hininga. Maraming nakatagong dragon at nakayukong tigre sa Yan Capital. Paano tayo makakatingin sa mga negosyante mula sa isang maliit na lugar tulad natin? Ilang buwan na ako sa Yan Capital, ilang araw ago. I asked someone to give me a generous gift. Hindi naging madali para sa akin na makipag-ugnayan kay Director Bai. Nagulat na sabi ni Alex Dixon, ito ang Bai family ng 4 na malalaking pamilya. Oh, umiling si Wang Zhenggang at mapait na ngumiti, hindi kami qualified. Hindi napigilan ni Wang Kai na sabihin, Itay, hindi siya miyembro ng 4 na pamilya, isa lang siyang hamak na sangay ng Bai family, hindi ko alam kung ano siya. Napag-alitan si Wang Zhenggang, sinabi ko sa iyo na huwag magsalita ng walang kaparaakan sa Yan Capital, hindi mo pa binago ang iyong pangit na pag-uugali, kahit na si Bai Qing ay isang sangay ng Bai family, sa aspeto ng kapangyarihan, mas mataas siya sa Wang family. Natigilan si Alex Dixon. Ibig mong sabihin punong Bai Qing ba ang tawag sa kanya? Tama, ngumiti si Wang Zhenggang ng mapait. Wala akong karapatang makipagkita kay Elder Bai ng Bai family. Gusto ko lang makatrabaho si Chief Bai sa land relocation project, at hindi pa ito naayos. Sabi ni Alex Dixon, kung gusto mong makatrabaho si Bai Qing, tatawagan ko siya at tatanungin ko siya. Nagulat na sabi ni Wang Zhenggang, Master Dixon, kilala mo ba si Chief Bai? Hindi ako pamilyar sa kanya, minsan ko lang nakilala, sabi ni Alex Dixon at ang kanyang telepono para tawagan si Bai Qing. Si Wang Kai, na nakatayo sa tabi niya, ay may paggalang sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang puso ay puno ng paghamak. Ang Yan Capital na ito ay hindi ang Jinling. Kahit na ipinagkatiwala ng kanyang ama ang maraming tao sa kanya, hinamak pa rin siya ng pamilya Bai. Si Alex Dixon ay isa lamang Feng Shui Grade Master,
at nagawa niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili kay Jinling, kaya, ano ang binibilang niya sa Yan Capital? Natatakot siya na hindi man lang siya maituturing na langgam. Wala pang 2 minuto, ibinaba ni Alex Dixon ang telepono at sinabing, tinanong ni Bai Ching kung may oras ka sa gabi. Gusto niyang i-treat sa isang pagkain at sinabing interesado siyang makipagtulungan sa iyo sa proyekto ng land relocation, maaari siyang pumirma ng kontrata. WH. Ano, ang bibig ni Wang Zhengang ay bahaging nakabukas, at hindi na siya makabalik sa kanyang katinuan. Hindi ito panaginip, hindi ba, siya ay naghahanap ng mga tao sa lahat ng dako, at hindi siya maaaring makipagkaibigan sa kanila kahit na may mga regalo, pero sa huli, hindi niya magawang makipagkaibigan sa mga ito. Sa isang pangungusap lang mula kay Alex Dixon, personal na tinatrato siya ni Chief Bai sa isang pagkain. Hindi man lang niya nakita, at pumayag na siyang pumirma sa kontrata. Maging si Wang Zhengang mismo ay nadama na si Master Dixon, ay mali ba ang narinig ko? Puno rin ng pagkabigla ang mukha ni Wang Kai. Sumigaw siya, paano ito posible? Si Bai Ching ba talaga mula sa 4 na dakilang pamilya? Ito ang pribadong numero ni Bai Ching, pagdating mo, sabihin sa kanya na kaibigan ko ito. Ibinigay ni Alex Dixon ang numero ng telepono ni Bai Ching kay Wang Zhengang. Si Wang Fenggang ay na-flatter at mabilis na napansin ang numero ng telepono ni Bai Ching. Ito ay ganap na hindi inaasahan, siya ay nakapunta doon ng 7 o 8 beses, at hindi niya makita si Bai Ching. Ngayon, ibinigay na niya ang kanyang personal na numero ng telepono kay Bai Ching. Ito ay masyadong nakakagulat, mapurol din ang mukha ni Wang Kai, sa sobrang gulat niya ay hindi niya maisara ang kanyang bibig. Kahit na magaling si Alex Dixon sa Jinling at may alam siyang Feng Shui magic, wala siya sa Yan Capital, nakuha niya si Bai Ching na lagdaan ang kontrata sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono. Sa pagkakataong ito, ang pagkaunawa ni Wang Kai kay Alex Dixon ay tumaas sa isang bagong antas. Napuno na ngayon ng paghanga ang tingin sa mga mata niya kanina. Si Wang Zhengang ay sumasamba din kay Alex Dixon ng sukdulan, gusto niyang lumuhad at yakapin ang hita ni Alex Dixon. Ngayon, tila siya at si Qin Gang ay gumawa ng tamang hakbang para paboran si Alex Dixon. Ibinigay ni Alex Dixon ang numero ng cellphone ni Bai Ching kay Wang Zhengang at nakipag-chat sandali bago umalis. Si Wang Zhengang ay isa pa rin sa kanila. Ang pagtulong sa kanya ay pagpapalakas din ng kanyang sariling kapangyarihan. Pambobo lang sinabi ni Wang Kai, Master Dixon, nasa Yan Capital kami ni tatay nitong nakalipas na 2 araw, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako, nandyan kami anumang oras. Sa gabi, casual na kumain ng hapunan si Alex Dixon at sumakay sa Harley Starship papunta sa labas ng lungsod, Kyushan. Mayroon pa ring nagniningas na ulap sa abot tanaw, isang patch ng pula. Ang maple sa Autumn Mountain ay naging pula na, at mula sa malayo, ito ay tila nagniningas na apoy. Malamang ay madaling araw pa lang, at walang nakitang lilang liwanag ni Alex Dixon sa kalangitan. Gayunpaman, pagdating niya sa paanan ng taglagas na bundok, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, at kaagad, bumukas ang lahat ng 3,600 pores sa kanyang katawan. Ito ay enerhiya, sa paanan ng Autumn Mountain, mahigit 20 motorsiklo ang nagtipon, ang mga driver ay nakatayo sa 2 at 3 at nag-uusap. Tumingin si Alex Dixon sa malayo, hindi niya nakita si Jiang Shuela sa karamihan, ngunit nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Bai Chengai, nagpalit siya ng itim na uniforme ng motorsiklo, at may isang sigarilyo sa kanyang bibig, para siyang nakasabit sa poste, kasama niya ang 2 binata, itinuro niya ang isa pang binata at mayabang na pinapagalitan. Parang takot na takot ang binata, ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Nakita ni Alex Dixon na wala pa si Jiang Shuela at ayaw niyang makisali, ipinarode niya ang motorsiklo sa di kalayuan at pinagmasdan ang lilang Chi sa itaas ng bundok ng taglagas. Maririnig ang ligaw na tawa ni Bai Chengai, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang nahihiyang binata. Country bumpkin, sino ang nagbigay ng mukha sa'yo? Gusto mo bang makipaglaro sa amin? Bakit hindi mo tiningnan, yung country bumpkin mo?
Kung hindi lang hinihiling ng tatay ko na isama kita para makipagkaibigan, hindi sana nag-abala sa iyo. Hindi naglakas loob na umiwas ang nakakatakot na kabataan, sinipa siya sa paa at napayuko, nanginginig siya at bumagsak sa lupa. Tatayo na sana siya nang tumapak si Bai Chenggai sa kanyang balikat na may sigarilyo sa kanyang bibig. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, "Paano ito, malas ko ngayon, talagang natapakan ko ang aking bagong sapatos na si AJ, linisin mo ang aking sapatos, at dadalhin kita upang makilala ang higit pang mga tao, paano naman?" Kabanata 412. Inapakan niya ang balikat ng binata at pinilit itong lumuhod sa lupa, hindi na makatayo. Nauutol siya at ngumiti ng paumanhin, "Bai, young Master Bai, ipapadala kita sa tindahan ng sapatos. Ipinapangako ko sa iyo na maglalaba ka ng malinis na sapatos." Nang marinig niya ang boses ng binata ay agad na kumunat ang noo ni Alex Dixon at tumingala. Gaya ng inaasahan, ang mahiyaing binata na ito ay si Wang Kai talaga. Tila gusto ni Bai Ching na bigyan siya ng mukha at ituring si Wang Zhengang sa isang pagkain, espesyal din niyang hiniling sa kanyang anak, si Bai Chenggai, na dalhin si Wang Kai para palawakin ang kanyang mga koneksyon. Gayunpaman, tila walang pakialam si Bai Chenggai kay Wang Kai. Mabigat na tinapakan ni Bai Chenggai ang balikat ni Wang Kai at naiinip na sinabi, "Ang paghingi sa iyo na tulungan akong panasan ang aking sapatos ay dahil mataas ang tingin ko sa iyo. O maaari kang bumalik sa kanayunan at tingnan ang iyong pagkakakilanlan, mubang maging kaibigan sa amin." Ibinaba ni Wang Kai ang kanyang ulo. Bumagsak ang kalahati ng kanyang balikat sa ilalim ng kanyang paa. Wala siyang choice kundi gamitin ang kanyang kamay para suportahan ang sarili sa lupa. Naging kulay talong ang mukha niya, at pinilit niyang ngumiti. "Bai, young Master Bai, pwede bang itaas mo muna ang sapatos mo?" Hindi, iniunat ni Bai Chenggai ang kanyang boses at sadyang yumuko. Malisyoso niyang sinabi, "Kung hindi mo ako bibigyan ng mukha ngayon, hindi ko ibibigay ang mukha mo sa tatay mo mamaya. Naniniwala ka na kapag bumalik ako, kakanselahin ko ang kontrata sa iyong ama at gagawin kong bayaran ang iyong ama ng 10 milyong yuan para sa paglabag sa kontrata." Ang kalamnan sa mukha ni Wang Kai ay namilipit ng ilang beses. Bakas sa mga mata niya ang hinanakit. Noong nasa Jinling siya ay si Young Master Wang na malayang nagpapakasal sa sarili, kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. Ngunit ngayon, siya ay tinatapakan ni Bai Chenggai, na hindi man lang marank sa Yan Capital, wala man lang siyang lakas na lumaban. Ang ilan sa mga binata sa paligid ay humagalpak sa tawa at kinutya siya sa isang sarkastikong tono. Ang isang bumpkin na tulad niya ay karapat-dapat na maging pantay sa atin. Ngumisi si Bai Chenggai, ilang daang milyon lang ang ari-arian ng pamilya niya, mahirap siya sa Yan Capital, isa. Kung hindi lang hiniling ng papa ko na ilabas ko siya, hindi ako magkakagusto sa isang asong gusto niya, para magalit sa atin. Nang matapos siyang magsalita ay marahas na saway niya, "Bilisan mo at panasan mo, anong nakaluhod ka?" Malapit nang sumabog ang sama ng loob sa dibdib ni Wang Kai. Kung hindi dahil sa napakaraming problemang pinagdaanan ng kanyang ama sa pagbuo ng Bai family, hindi sana siya lumuhad sa paanan ng iba at dumanas ng ganitong kahihiyan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin kaya maririnig ang mga kaluskos, nilunok niya ang sama ng loob sa tiyan, saka pilit nang umiti habang nakayuko at nakayuko, "Tama si Young Master Bai, pupunasan ko na ang sapatos mo." Habang nagsasalita siya, mabilis na hinubad ni Wang Kai ang brand new Armani suit at clumsily na pinunasan ang ilalim ng sapatos ng AJ. May isang piraso ng mabahong tae ng aso sa ilalim ng sapatos, pinunasan ito ni Wang Kai ng buong lakas at lumuhad sa lupa na may nakakabigay puri ng ngiti, "Young Master Bai, linisin mo ito." Sinulyapan ito ni Bai Chenggai at hindi nasisiyahang sinabi, "Ibinibilang ba ito bilang pagpupunas dito? Ito ang aking bagong sapatos." Pagkatapos sabihin yun, itinaas niya ang kanyang paa at sinapo ang mukha ni Wang Kai ng ilang beses, pagkatapos ay inilagay niya ang sapatos sa lupa at pinagalitan, "Halika rito at dilaan mo ito ng malinis para sa akin." Ang kaliwang mukha ni Wang Kai ay marumi, natigilan siya nang marinig yun at nahihiyang sinabi, "Young Master Bai, ito. Kapag aso ka,
kailangan mong kumilos na parang aso, sinaway ni Bai Chenggai, kung hindi, kakanselahin ko ang kontrata sa iyong ama. Patuloy na gumagalaw ang lalamunan ni Wang Kai, matapos itong pigilan ng mahabang panahon, sa wakas ay napiga niya ang isang pangungusap, "Young Master Bai," sabi niya, bibili ako ng isang pares ng bago. Walang hiya, nainip si Bai Chenggai at sinipa ang mukha ni Wang Kai, tinapakan niya ang ulo ni Wang Kai at pinagalitan siya, "Hindi ka marunong magpahalaga sa mga pabor." Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang nagmula sa likuran ng kanyang ulo. "Bai Chenggai, lumuhad ka." Nang marinig niya ang boses na ito, agad na namutla ang mukha ni Bai Chenggai, at nablangko ang kanyang isip. Tumangala ang kanyang mga kasama at nakita ang isang binata na nakasuot ng ordinaryong damit na nakatayo sa kalsada. Nakasuot siya ng isang pares ng lumang dilaw na sapatos na return to the car at sumigaw. F***CK, saan nanggaling itong talunan? Bilisan mo at magwala. Nabok na natin si Kyushan, kung hindi ka pupunta ngayon, mabubunggo kita hanggang sa mamatay. Si Wang Kai, na nakahandusay sa lupa, ay natigilan, mabilis siyang tumawag, "Dixon, Master Dixon." "Dixon mo," ang mga ulap, mabangis ang ekspresyon ni Bai Chenggai habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumalikod. Ito ay tunay na isang makipot na daan para sa mga kaaway. Talagang may nakilala siyang ibang kalaban dito, kailangan niyang bugbugin ang batang ito hanggang sa hindi na niya maalagaan ang sarili. Naikayam ni Bai Chenggai ang kanyang kamao at biglang tumalikod, isang matinding suntok ang ibinato niya sa mukha ni Alex Dixon. Gayunpaman, sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, naramdaman niya ang isang malakas na bugso ng hangin na humahampas sa kanya, na sinundan ng isang malakas na sampal. Hindi na nagpapigil si Alex Dixon at diretsyong sinampal siya. Si Bai Chenggai ay sinampal sa lupa, ang kanyang ilong ay agad na bumulwak ng isang bibig ng maruming dugo, na tumatakip sa kanyang mukha. F***CK, how dare you hit young Master Bai? Isang grupo ng mga tao ang umungal at pinalibutan si Alex Dixon. Nagulat din si Wang Kai, talagang sinaktan siya ni Master Dixon ng ganyan, napakalinaw at malinaw ang kanyang sampal na hindi malabo. Si Alex Dixon ay napapaligiran ng mga tao, hindi nagbago ang ekspresyon niya habang nagkibit balikat at sinabi, "No need to make a fuss, tinuturuan ko lang ng leksyon ang anak ko." Pagkatapos sabihin yon, tuma-NGO siya kay Wang Kai at sinabing, "Bumangon ka." Nang matapos siyang magsalita, hindi napigilan ng isang tao ang magmura. "Teach your son, are you F***king tired of living, are you courting death?" Natakot si Wang Kai kaya naging berde ang kanyang mukha, ang yabang talaga nitong si Master Dixon. Mabilis siyang bumangon at muling yumuko sa karamihan. "I'm sorry, Dixon, kaibigan ko si Master Dixon, bigyan mo ako ng mukha, huwag kang umatake." Pagkatapos sabihin yon, kinindatan niya si Alex Dixon at sinabi sa mahinang boses, "Master Dixon, umalis ka na agad, ang mga taong ito ang ikalawang henerasyon ng Yan Capital, hindi natin sila kayang saktan." Sinampal siya ng isang matabang lalaki, nataman ang ulo ni Wang Kai, dahilan para masuray-suray siya sa gilid. "Ikaw mismo ay aso, at binibigyan mo ako ng mukha, ibalik mo ito kay Master Dixon, ito ay isang mahinang kompetisyon lamang, sinusubukan mo bang patawanin kami hanggang mamatay?" Nagtawanan ang karamihan, si Bai Chenggai ay inalalayan ng dalawa niyang kasama, tinakpan niya ang mukha niya at bumangon sa lupa, tinitigan niya si Alex Dixon na may mabangis na tingin sa mga mata. Bigla, ito kaya ang taong yun, ang nasa WeChat Moments, si Young Master Bai, ay nakaluhod sa kanyang motorcycle shop, sa harap ng kanyang ama, tinawag niyang ama ang isa pang tao. "Alright, I remember now. I saw this picture in my WeChat Moments. Hoy, Bai Chenggai, hindi ka naman lumuluhod sa talunan na ito, di ba?" Natigilan si Bai Chenggai, ang kanyang mukha ay agad na naging berde, at siya ay mukhang labis na nahihiya. F***CK, lumuhad siya para kay Alex Dixon sa shop, at kinunan siya ng litrato at naipost sa kanyang WeChat Moments. Ngayon na ang balitang ito ay kumalat sa buong henerasyon ng Yan Capital,
nawala ang lahat ng kanyang mukha. Hiniling niya kay Wang Kai na panasan ang kanyang sapatos para sa kanya ngayon dahil gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at mabawi ang mukha. Sinong mag-aakala na darating na naman itong nagmumulto na si Alex Dixon? Damn it, ang ilang mayayamang pangalawang henerasyon na nakapaligid sa kanila ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng gustong tumawa ngunit pinipigilan din ito, ang kanilang mga mata ay dumaan kina Bai Chenggai at Alex Dixon. Inakala nila na si Bai Chenggai ay nag-udyok ng isang kakilakilabot na figura, ngunit hindi nila inaasahan na siya ay talagang isang mahirap na tao. Kinagat ni Bai Chenggai ang kanyang mga ngipin, itinuro ni Alex Dixon at sinabing, huwag mong isipin na dahil lang sa nasa likod mo ang pamilya Jiang at nagtatago sa ilalim ng palda ni Jiang Shuela, nang ahas kang maging mayabang sa Yan Capital, hayaan sabihin mo sa iyo, hindi ang pamilyang Jiang ay umiiral lang sa Yan Capital, nariyan din ang pamilyang Dixon, na may higit na kapangyarihan at impluwensya ang aking ama sa pamilyang Dixon na kaibigan ko. Kabanata 413 natigilan si Alex Dixon ng ilang segundo at nagtatakang sinabi. You are doing business with Dixon family, young Master Dixon is your friend? Nagulat din ang ilang mayayamang pangalawang henerasyon na nakapaligid kay Bai Chenggai, pinalibutan nila si Bai Chenggai at nagtanong sa kanya. Pumayag ang Dixon family na makipagtulungan sa pamilya Bai, amazing. Chenggai, you have struck it rich this time, kilala mo talaga si young Master Dixon, kung may pagkakataon ka. Ipakilala mo rin sa amin si young Master Dixon. Kaya mo talaga, kilala mo talaga si young Master Dixon. Pinunasan ni Bai Chenggai ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at isang mapagmataas na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha, sabi niya, syempre. Bagamat ang pamilyang Bai lamang ang nakipagtulungan sa pamilyang Dixon, hindi ang kanyang pamilya. Higit pa rito, si Bai Old Master ang personal na lumabas para harapin sila sa loob ng isang taon. Saka lang siya binigyan ng Dixon family ng mukha at pumayag. Gayunpaman, kahit na ito ay ang kanyang sariling pamilya, mayroon pa rin siyang mukha na puno ng pagmamalaki. Nagdilim ang mukha ni Bai Chenggai, pinunasan niya ang dugo sa kanyang mukha at sinabi sa kanyang kasama, bugbugin mo ang batang ito. Matatangkad at matipuno ang dalawa niyang kasama, agad silang naglakad papunta kay Alex Dixon. Inilabas din ng 7 o 8 mayayamang pangalawang henerasyon ang isang bansyo mula sa kotse at agresibo siyang pinalibutan. Sa isang tiwangwang na lugar tulad ng Kyushan, kahit nabugbugin si Alex Dixon hanggang mamatay, hindi iyon malaking bagay. Sa kanilang mga mata, walang pinagkaiba ang buhay ng isang kawawang binitay sa pagpatay ng asong gala. Pinalibutan ng mga tao si Alex Dixon, at ang kapaligiran ay tense. Gayunpaman, si Wang Kai lamang ang walang ekspresyon, may bahid pa ng panunuya sa kanyang mga mata. Dahil alam niya na bukod sa pagkakaroon ng higit na kapangyarihan at impluwensya kaysa kay Alex Dixon, ang mga taong ito ay wala. Gusto mo ng away? Ang kidlat ni Master Dixon ay maaaring gawing abo ang grupong ito ng mayamang ikalawang henerasyon. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin ni Wang Kai si Alex Dixon sa mahinang boses, Master Dixon, huwag kang magalit. Kilala ng Bai Chenggai na ito si young Master Dixon. Huwag natin siyang guluhin. Ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya ng Yan Capital. Ang maalamat na pinakamisteryosong tao, ang young master ng Dixon family, ay maaaring magpaikot ng mga ulap at umulan sa isang pitik ng kanyang kamay. Sa isang salita lang daw niya, maibabalik niya ang buong Yan Capital. Hindi pa banggitin na hindi niya kayang saktan ang isang napakataas na figura, kahit ang Bai family ay natatakot sa kanya. He can do whatever he wants just because he knows young Master Dixon. Umiti si Alex Dixon kay Wang Kai at sinabing, kung gayon, araw-araw akong kumakain kasama si young Master Dixon. Bakit hindi ko alam na may ganoong kakayahan ang salitang young Master Dixon? Laking gulat ni Wang Kai kaya naman manhid ang kanyang anit, tulala niyang sabi, Master Dixon, ikaw. Hindi siya naniwala, hindi naiwasang kutsain siya ng mayamang ikalawang henerasyon na katabi niya. Sa ugali mo, hindi ka man lang kwalipikadong magdala ng sapatos ni young Master Dixon, at gusto mo pa siyang kumain. Isa ka lang dukha, ano ang pinagkukunwari mo?
Ano ang status ni Young Master Dixon? May aso siya, at wala siyang pakialam sa mga bagay na tulad mo. Ang batang ito ay nagyayabang hanggang sa langit. Sino si Young Master Dixon? Siya ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital, ang Dixon family. Kasalukuyan siyang tanging kinikilalang tagapagmana ng publiko. Isa pa, misteryoso ang pagkakakilanlan niya. Sa nakalipas na ilang taon, nagkaroon ng hindi mabilang na malalaking shot na nagmamakaawa na makita si Young Master Dixon, ngunit hindi marami sa kanila ang nakakita ng kanyang tunay na mukha. Gayunpaman, sinabi talaga ng batang ito na araw-araw siyang kakain kasama ni Young Master Dixon. Napakayabang niya. Si Bai Chenggai ay orihinal na nagalit, ngunit nang marinig niya yun, hindi niya napigil ang tumawa ng mapanukso. Alex Dixon, sabi niya, lahat, huwag maniwala sa kanya. Sinuri ko ang batang ito, may koneksyon nga siya sa pamilya Dixon, ngunit hindi siya mapaghihiwalay na kamag-anak. Siya ay matrilocal na manugang ng Lewis family, umaasa siya sa kanyang asawa para kumain, uminom, at magkalat sa kanya bilang isang kamag-anak. Nakahanap siya ng isang tao na mag-iimbestiga sa background ni Alex Dixon, ngunit ang resulta ay nakakagulat. Ang mahihirap na kompetisyon na ito ay talagang matrilocal na manugang. Mayroon lamang siyang malayong relasyon sa pamilya Dixon, at ginamit niya ang pangalan ng Young Master Dixon sa lahat ng dako, sinusubukang linlangin at ipakita. Medyo nagulat din si Alex Dixon, nagtaas siya ng kilay at sinabing, inimbestigahan mo talaga ako. Mabangis na sinabi ni Bai Chenggai, pagkatapos imbestigahan ang background ng iyong pamilya, isa kang basura. Nang mabalitaan nilang matrilocal son-in-law si Alex Dixon, mas lalo siyang tinutuya ng grupo ng mga tao. Sa itaas na bilog ng Yan Capital, wala pang pamilya na may sapat na kakayahan upang hayaan silang maging matrilocal na manugang. Walang maniniwala na alam ni Young Master Dixon ang isang basurang tulad ni Alex Dixon. Sa sandaling ito, isang BMW ang nagmamaneho, bumaba si Jiang Shuela mula sa kotse at nakasimangot habang lumilingon sa paligid. Anong mali? Nang makita ng mayamang ikalawang henerasyon ang anak ng Jiang family, agad siyang kumalma. Mayroong ilang mga tao na sinubukang pasayahin siya. Ang Jiang family, isang pamilya na pangalawa lamang sa Dixon family at Su family. Si Jiang Shuili ay anak ng mga Jiang, at ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Jiang Handong, ang magiging tagapagmana ng Jiang family. Walang maglalakas loob na guluhin siya. Nagbago ang ekspresyon ni Bai Chenggai nang makita niyang papalapit si Jiang Shuela, ngumiti siya at sinubukang pasayahin siya. Wala lang, gusto ko lang makausap si Alex Dixon. Anong pag-uusapan? Hindi na kailangan pang tingnan siya ni Jiang Shuili. Sabi niya, dinala ko si Kuya Alex ngayon dito para makipag-career. Kung sino man ang hindi magbigay ng mukha sa kanya ay hindi ako magbibigay ng mukha. Pagkasabi niyon ay inabot niya yun at sinundot ang baywang ni Alex Dixon at nagtanong, Hoy, ngayon lang ba nila pinahirapan ang mga bagay-bagay? Ngumiti si Alex Dixon at umiling, sinabing, they wouldn't dare. Mukhang maamo at maamo ang babaeng ito. Bakit ba ang hilig nitong hawakan siya? Bamantong hininga si Jiang Shuili at sinabing, buti naman at hindi ka nang ahas. Kung hindi, hindi ko mapapatawad ang mga taong ito. Ang nakapaligid na mayamang ikalawang henerasyon ay may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata habang nakilala kay Alex Dixon ang may selos at puot. Ang batang ito ay katulad ng sinabi ni Bai Chenggai, siya ay isang gigolo. Kahit na ang anak na babae ng Jiang family, na nagpoprotekta sa mga mahihirap, ay malamig ang pakikitungo sa kanila. Sa takot na sabihin ni Alex Dixon ang nangyari kanina, mabilis na sinabi ng taong grasa na sumampal kay Wang Kai, ayaw mo bang makipagkarera? Sa tingin ko, gabi na. Naunawaan ng isang grupo ng mga tao ang ibig niyang sabihin at mabilis na nagsimulang sumigaw tungkol sa nais na makipagkarera. Hinayla ni Jiang Shuela si Alex Dixon at sinabing, Kuya Alex, pumunta ka rin. Hindi ako sasali, umiling si Alex Dixon, ilang beses lang akong sumakay ng motorsiklo, hindi ako marunong sumakay. Tara, tuturuan kita, hinayla ni Jiang Shuela ang kanyang manggas at iniikot ito.
Sa mga mata ng mga tao sa paligid, para siyang spoiled na bata kay Alex Dixon at lalo siyang naiinggit. Lalo na si Bai Chengay, nag-aalab ang kanyang paninibugho at gusto niyang mabagsakan si Alex Dixon hanggang sa mamatay. Nang marinig ang sinabi ni Alex Dixon, biglang inikot ni Bai Chengay ang kanyang mga mata. Naglakad siya pasulong at nakangiting sinabi kay Alex Dixon, "Nandito ka na at sinabi mong hindi ka na maglalaban, hindi ba hindi ito nagbibigay ng mukha sa Sydney, at saka, kung talagang lalaki ito, sinong hindi maglakas loob na makipaglaban, maliban kung aminin mo ang pagkatalo?" Mabilis na sinabi ni Wang Kai, "Kalimutan mo na, hindi marunong sumakay ng motorsiklo si Master Dixon. Magwala ka, wala kang karapatang magsalita dito." Saway ng matabang lalaki at naputol. Siya ay kaibigan ni Bai Chengay, si Zhao Ming, natural, tutulungan niya ang kaibigan. Tumingin si Alex Dixon kay Jiang Shuela. Nang makita niya ang pananabik sa mga mata nito, nag-isip siya saglit at walang ganang tuma-NGO, tapos sasali din ako, pero unang-una, hindi talaga ako marunong magmotorsiklo, sa mga oras na yon, natatakot ako na mahuli ako. "I am not afraid, I will be there." Biglang natuwa si Jiang Shuela at sinabing, "Ako na ang magdadrive ng kotse mo, sumakay ka sa likod ng kotse, ihahatid kita." Pagkasabi niyan, itinaas niya ang mahahabang binti at sumakay sa Harley motorcycle, itinaas niya ang kanyang baba papunta sa kanya. "Pumasok ka sa kotse." "Ano?" Napatulala si Alex Dixon, akala niya siya ang nagmamaneho ng sasakyan. Hindi niya inaasahan na may ganoong intensyon si Jiang Shuela. Gusto niya siyang maging kasama sa kotse? Nagkaroon ba ng pagkakamali? Si Alex Dixon ay awkward na tumingin sa paligid, maraming driver ang nakahanda. Ang kanilang mga driver ay sumakay ng mga motorsiklo ng mag-isa, habang ang iba ay nagdadala ng mga tao. Gayunpaman, lahat ito ay mga lalaking driver na may kasamang mga babae. Paano magkakaroon ng mga babae sa mga lalaki? Paulit-ulit na hinimok ni Jiang Shuela. Walang magawa si Alex Dixon kundi kumagat ng bala at maglakad papunta sa likod ng motorsiklo, umupo siya dito at niyakap ang balingkinitang bewang niya. Ang mga naninibugho na tingin mula sa mga tao sa paligid ay baliw na tumingin sa kanya. Kawawang gigolo ito, saan nanggaling ang gayong magandang kapalaran? Tiningnan ni Bai Chengay si Zhao Ming, lihim na tuma-NGO si Zhao Ming at nakangiting naglakad. Dahil ito ay isang karera ng kotse, walang saysay na hindi tumaya, tanong ni Jiang Shuela. "Pusta ano?" Nakangiting sabi ni Zhao Ming, ayon sa nakagawian na pagsasanay, gamitin ang motorsiklo bilang taya at magdagdag ng ilang masasayang puntos, kung sino ang matalo, lumuhad sa lupa at tatawag na daddy. Kabanata 414 Hinahamon mo ba ako? Nagtaas ng kilay si Jiang Shuela. "And what do you mean by making such a bet with me? Gusto mo lumuhad ako?" "Sydney, how would I dare to make you kneel?" Nagmamadaling paliwanag ni Zhao Ming habang nakangiti, pagkatapos ay itinaas ang baba sa likod niya. Wala pa ba siya? Ang magandang mukha ni Jiang Shuela ay agad na natabunan ng hamog na nagyelo. Malamig niyang sinabi, "Pagkatapos ng lahat ng oras na ito, gusto mong puntiryahin si Alex Dixon, Zhao Ming? Alam mo ba na ayaw mong manatili ng pamilya Zhao sa Yan Capital, at saka, hindi ako pamilyar sa iyo." Napawi ang ngiti niya at agad na naglabas ng malamig at mayabang na aura, parang reyna. Sa sobrang takot ni Zhao Ming ay napawisan siya ng malamig. Paulit-ulit niyang sinabi, "Miss Jiang, I was just joking. Kung si Alex Dixon ay hindi maglalakas loob na gawin ito, magpanggap na lang hindi ko sinabi." Gusto pa sana siyang palitan ni Jiang Shuela. Ngunit pinigilan siya ni Alex Dixon at sinabi kay Zhao Ming na may ngiti na hindi ngiti. "Oo naman, gawin natin ang sinabi mo tungkol sa taya, pero gusto ko ring magdagdag ng isa pang linya. Kung sino ang matatalo ay kailangang putulin ang isa nilang braso." Baliin ang isang braso, sunod-sunod na tumahimik ang mga taong nanunood ng palabas, at lahat sila ay tumingin kay Alex Dixon na may mga masalimuot na tingin. Ang mahinang kompetisyon na ito, hindi niya akalain na magiging isang mabagsik na tao. Idinagdag ang gayong mga kondisyon, nag-alinlangan si Zhao Ming at hindi nang ahas na sumang-ayon kaagad, mabilis siyang tumingin kay Bai Chengay. Madilim ang mukha ni Bai Chengay,
at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding liwanag. Talagang dinagdagan ng batang ito ang pusta, halata namang hindi siya naglakas loob na tumaya sa kanya. Sa sobrang galit niya ay hinayla niya ang buhok ni Alex Dixon at tinadyakan siya ng malakas sa lupa. Napangiti si Zhao Ming at sinubukang ayusin ang lahat. Alex Dixon, naglalaro lang kami, bakit kailangan mong gawin ta? Kung ayaw mong tumaya, kalimutan mo na yon. Pagkatapos sabihin yon, sinabi niya kay Bai Chengai, "Young Master Bai, maglaro tayo ng mag-isa." Maghintay, biglang humakbang si Bai Chengai at tumingin kay Alex Dixon na may panghahamak, "Break one of your arms, do you really mean sa sinasabi mo?" Malumanay na sabi ni Alex Dixon, "Depende kung kaya mo o hindi." Sige, nagpakita ng matinding liwanag ang mga mata ni Bai Chengai, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "I bet, ang talo ay hindi lamang kailangang mawalan ng braso, kundi pati na rin ng isang binti." Nang matapos siyang magsalita ay naging seryoso ang paligid. Si Zhao Ming ay pawis na pawis at sinabi sa mahinang boses, "Young Master Bai, huwag kang magulo. Hindi ito karera, ngunit pinaglalaroan ang kanyang buhay. Maglakas loob ka ba?" Namumula ang mga mata ni Bai Chengai habang malapit nang makita si Alex Dixon. Gusto niyang turuan ng leksyon ang batang ito. Kahit na hindi siya mamatay, lumpo siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Bai Chengai, nababaliw ka na ba? Galit na galit si Jiang Shuila kaya napabulalas siya. "Dinadala ko lang si Kuya Alex para subukan ang sasakyan, ano ang pinagpustahan mo?" Huwag kang mag-alala. Umiti si Alex Dixon at seryosong sinabi, "Naniniwala ako sa husay mo sa pagmamaneho. Do you really trust me ng ganyan karaming?" Nakaramdam si Jiang Shuili ng matamis sa kanyang puso. Noong nakaraan, palagi siyang inaalagaan ni Alex Dixon sa Jinling. Ito ang unang pagkakataon na kinilala niya ang kanyang kakayahan. Tulad ng isang mag-aaral sa elementarya na pinuri ng isang guro, ang dugo ni Jiang Shuila ay biglang umakyat sa hindi maipaliwanag na kagalakan, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, "Sige, tumaya na tayo, siguradong hindi ako matatalo." Siya ay isang matandang driver sa industriya ng motorsiklo at lubos na kumpiyansa. Sa husay ni Bai Chengai sa pagmamaneho, nasa unahan siya ng ilang kalye. At saka, kahit matalo siya, hindi niya hahayaang lumuhad si Alex Dixon. Sa reputasyon ng Jiang family, kahit ang kanyang ama ay hindi mahawakan si Alex Dixon. Tulad ng inaasahan kay Miss Jiang, ikaw ay isang prangka na tao, mabilis siyang nambola ni Bai Chengai, ngunit isang bakas ng panunuya ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi siya pinansin ni Jiang Shuila at naglakad sa gilid para subukan ang sasakyan. Nagpanggap si Bai Chengai na sinubukan ang kotse, ngunit pumunta sa gilid at kinuha ang kanyang telepono para tumawag, sabi niya sa mahinang boses. "Brother Baldy, ako si Bai Chengai, magdala ka pa ng ilang tao sa Autumn Mountain Drive at tulungan mo akong pumatay ng bumpkin." Hindi rin inaasahan ni Wang Kai na magkakaroon ng malapit na relasyon si Alex Dixon sa anak na babae ng Jiang family, sa pagharap sa napakaraming pangalawang henerasyon, sa sobrang takot niya ay hindi siya ng ahas na gumawa ng tunog ngayon. Ngayon, tinanong niya si Alex Dixon ng may takot, "Master Dixon, kung gusto mo talagang tumaya sa mga taong ito, matatalo ka ng 1,000 beses. The driver is Sydney, nakasakay na ako sa kotse niya dati, hindi naman masama ang driving skills niya," ngumiti si Alex Dixon. Siya ay kumilos na parang walang nangyari, ngunit si Wang Kai ay labis na nag-aalala na ang kanyang mga bituka ay nakatali. Ito ay isang karera ng kotse, hindi isang normal na dilaw na kotse, paano ito naging napakadali? Bukod sa pagtingin sa anak na babae ng Jiang family, siya ay maamo at may kultura, paano siya mukhang isang racing driver? Ang anak na babae ng Jiang family ay nagsusugal kay Bai Chengai, at naglagay pa siya ng napakabigat na taya, agad nitong pinukaw ang excitement ng mga tao, ang lahat ay nagsisiksikan sa harap at nakipaglaban upang makita kung ano ang nangyayari. Magkatabi ang dalawang motorsiklo, si Jiang Shuila ay nakasuot ng racing suit, at ang kanyang Kat-Anji tanging kurba ay mahusay na tinukoy. Isinuot niya ang helmet, itinaas ang kanyang mga paa, at sumakay sa motorsiklo,
hinawakan niya ang hawakan, at bahagyang sumandal ang katawan niya. Ang kanyang maisla na katawan ay perpektong ipinakita ang isang S na hugis na kurba. Si Alex Dixon ay clumsily na sumakay sa kotse at inalalayan ang kanyang payat na baywang gamit ang kanyang kamay, hindi niya maiwasang mapatingin sa baywang nito. Magandang baywang, ang itim na balat na masikip na balat ay nakapulupot sa kanyang payat na baywang, na kasing flexible ng isang willow, pagkatapos ay mayroong isang perpektong bilog na kurba. Para siyang magpapakamatay, sa posisyon ni Jiang Shuila. Hindi nang ahas si Alex Dixon na yakapin siya ng mahigpit, ito lang ang nakapagpakulo ng dugo niya. Kung may intimate contact silang dalawa, nosebleed siya, baka magkaroon pa siya ng reaction na hindi dapat. Si Jiang Shuila ay naiinip pa rin, she turned her head and said, "Hold tight, wala akong pakialam kung malaglag ka mamaya." Seryosong umiling si Alex Dixon, "It's fine. Hindi naman ako matatambakan." Habang nagsasalita siya, medyo napaatras pa siya, sadyang humiwalay ng ilang sentimetro sa kanya. Ang mga tao sa magkabilang gilid ng kalsada ay tumingin sa kanya na may berdeng mga mata at nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa puot. Itong batang ito, sinamantala at nagkunwaring masunurin pa. Isang dilag sa kanyang harapan ang nagkusa na hayaan siyang yakapin siya ng mahigpit, ngunit talagang tumanggi siya. Napuno ng galit ang karamihan nang makita nila ito. Nais nila na si Alex Dixon ay maaaring kaladkarin siya pababa at sakyan siya ng mag-isa. Nag-aapoy sa galit si Bai Chengay nang makita niya ito. Sa isang putok, pinilipat niya ang kanyang kamay at sinabi, "Maghanda to begin." Nakasakay siya sa isang bagong binagong BMW. Mayroon itong V8 na makina at ang pinakamataas na lakas ng kabayo ay 480 kabayo. Ito ay isang 6 na bilis na GP, speedbox. Ang lahat ng kagamitan ay ang mga kagamitan sa motorsiklo. Ang halaga lang ng pagbabago ay hindi bababa sa 4 na milyon. Pinag-cruise ni Zhao Ming ang kanyang mga braso at nanunuyang sinabi sa kanyang kasama, "Siguradong mananalo si Young Master Bai kung gagamitin niya ang kotseng ito." Siyempre, si Young Master Bai ay palaging numero 1, ang kasanayan ni Jiang Shuila sa pagmamaneho ay hindi masama. Ngunit siya ay mas masahol pa kaysa kay Young Master Bai. Ang Autumn Mountain Car God ni Young Master Bai ay hindi tinawag para sa wala. Nang marinig ni Wang Kai ang mga talakayan ng karamihan, siya rin ay nagpapawis ng malamig. Gayunpaman, tumingin siya kay Jiang Shuila at nakahinga ng maluwag. Hindi mahalaga kung natalo siya, sa anumang kaso, susuportahan ng anak na babae ng Jiang family si Alex Dixon, higit pa rito, maaaring ipatawag ni Alex Dixon ang Heaven Thunder, paanong napakadali para sa mga taong ito na baliin ang kanyang mga braso at binti. Gayunpaman, kung ang bagay na ito ay kumakalat, ang reputasyon ni Alex Dixon ay hindi magiging maganda. Sasabihin ng iba na sinira niya ang kanyang pangako, at sasabihin din nila na siya ay isang sigaw na nagtatago sa likod ng palda ng isang babae. Isang sipol, ang dalawang motorsiklo ay parang mga palaso na umalis sa busog. Sa isang swoosh, sila ay mabilis na lumabas, at ang malakas na hangin ay tinangay ang isang piraso ng nahulog na dahon. Napuno ng hiyawan at sipol ang mga tao habang masigla silang nag-uusap. Mayroong 3 kabuuang lap sa karera, ang unang nakarating sa finish line ang nagwagi. Hindi na napigilan ng kanilang driver ang sarili at pinaandar na ang kanilang mga motorsiklo para makahabol, ang bilis ng dalawang sasakyan ay halos pareho. At ang bilis ng mga sasakyan ay napakabilis, na wala sila sa linya ng paningin ng karamihan, baka sa mukha ni Zhao Ming ang paghamak, nagmayabang siya sa harap ni Wang Kai, iniunat ang kanyang kamay, at sinampal siya sa mukha, sabi niya, "Gago ka ba? Siguradong matatalo ang kaibigan mo sa pagkakataong ito." Kabanata 415 nanlaki ang mga mata ni Wang Kai at sinabing, "Kakasimula pa lang ng kompetisyon. Hindi natin alam kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo." "Hahaha," tumawa ng malakas si Zhao Ming, tinapak niya ng kamay ang mukha ni Wang Kai at nanunuya, "Let's wait and see, mamaya, tingnan natin kung paano kinaladkad ni Alex Dixon ang isang binti at braso, lumuhad at kumanta ng Conquer." Nagtawanan ang karamihan, sinampal ni Zhao Ming si Wang Kai ng ilang sunod-sunod na beses, namula ang mukha ni Wang Kai dahil sa sampal.
galit niyang binuksan ang kamay ni Wang Kai at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, "Maghintay tayo at tingnan." Umupo si Alex Dixon sa likod ni Jiang Shuila at narinig ang tunog ng hangin. Ang hangin ng gabi sa bundok ay parang isang maliit na kutsilyo habang ito ay humihip sa kanyang mukha, medyo masakit. Noong una ay gusto niyang lumayo, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang sentripugal na puwersa at nagpadala ng dam-aikit sa likod ni Jiang Shuila. Ang postura na ito ay malinaw na nakaramdam ng kakaiba kay Alex Dixon, hindi niya namamalayan na umatras. Ngunit bago pa siya makaupo ng maayos ay biglang bumili ng motorsiklo, tinamaan na naman siya. Nanginginig si Alex Dixon at bumungad sa kanyang likod ang mga goosebumps. Hinawakan niya ng mahigpit ang baywang ni Jiang Shuila at sumigaw, "Ikaw, kaya mo bang umupo ng tuwid?" Nagpout tuloy siya ng ganito, "Hindi ba ito humihingi ng buhay ng tao?" Hindi, naiinip na sigaw ni Jiang Shuila. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay at hindi ng ahas na magambala. Ayaw niyang matalo, gusto niyang manalo para makita at mapatunayan ni Alex Dixon na hindi siya bulaklak sa greenhouse. Bagamat siya ay pansamantalang nasa unang pwesto, ang dagandong ng makina sa likod niya ay nagpaalala kay Bai Chengay na nasa likuran niya ang motorsiklo, na tense siya at hindi man lang naglakas loob na mag-relax. Dati, hindi masama ang kanyang karanasan sa pagmamaneho. Ngunit pagkatapos ng isang taon na nananatili kay Jinling, matagal na siyang hindi nakabalik sa bilog ng motorsiklo ng Yan Capital, kaya hindi siya malinaw sa kasalukuyang sitwasyon. Narinig niya na ang palayaw ni Bai Chengay ay Kyushan Car God. Hindi niya inisip na ito ay isang malaking bagay, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay napakalakas. Itinuon ni Jiang Shuila ang lahat ng kanyang atensyon at pinalakas ang lakas ng kanyang kabayo sa pinakataas nito. Nakalipas ang ilang pagliko, narinig niya ang dagandong ng motorsiklo sa kanyang likuran na tuluyang nawala, nakahinga siya ng maluwag at nakitang nababalot ng malamig na pawis ang kanyang noo. Sa wakas ay naalis niya ito, tulad ng iniisip ni Jiang Shuila na ang tagumpay ay nasa kanyang kamay. Bigla siyang lumiko at isang grupo ng mga nakaharap sa kalsada ang lumitaw sa kalsada sa kanyang harapan. Si Jiang Shuila ay agad na pinawisan ng malamig at agad na nagpreno. Hindi pa nakaka-recover si Alex Dixon sa kanyang pagkakabigla nang bigla niyang hinampas sa likod. Hindi niya namamalayan na niyakap siya ng dalawang kamay. Sinabi ni En, "Parang may mali sa pakiramdam?" Natarante si Alex Dixon nang marinig niyang sumigaw si Jiang Shuila sa ibang tono dahil sa galit nito. "Alex Dixon, ikaw, alisin mo yang mga kuko mo." Agad na bumalik sa katinoan si Alex Dixon at agad na uminit ang ulo, mabilis niyang binitawan ang kanyang mga kamay at nahihiyang sinabing, "Hug, the wrong place." Pulang-pula ang mukha ni Jiang Shuili. Pagkatapos magpreno, tinulak siya nito at tumalon palabas ng sasakyan. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Kung hindi lang si Alex Dixon na nakaupo sa likod niya, sinampal niya sana siya at hinayaan ang mga bodyguard ng Jiang family na mabali ang kamay niya. Awkward na bumaba ng sasakyan si Alex Dixon at hindi alam ang sasabihin. Pinandilatan siya ni Jiang Shuila at tumingala. She said unhappily, "Anong ginagawa mo? Bakit may tambak na kahoy sa harap?" Habang nagsasalita siya, lalakad na sana siya. Maghintay. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alex Dixon at hinayla siya pabalik. Sa sandaling ito, 12-12 ng mga itim na anino ang biglang tumalon mula sa mga palumpong sa magkabilang gilid, ang kanilang mga talam ay kumikislap. Laking gulat ni Jiang Shuila na namutla ang kanyang mukha, at napabuntong hininga siya sa takot. Bakit may mga magnanakaw sa ganitong klaseng lugar? Malamig na sabi ni Alex Dixon, "I'm afraid not." 12-12 ng itim na anino ang humarang sa kanilang harapan, na nakapalibot sa isang medyo may edad na kalbong lalaki na may mabangis na mukha. May kantab ang isang kalbong lalaki, at may nunal na kasing laki ng buto sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Ngumisi siya, napakita ang dalawang malalaking gininto ang ngipin, ang kanyang mga mata ay dumaan sa katawan ni Jiang Shuila nang walang pagpipigil. Ang taong nasa tabi niya ay papuri na nagsabi, "Kuya Guang, hindi masama ang babaeng ito." Kinapa ng kalbong lalaki ang kanyang baba at matako na tinitigan si Jiang Shuila, napalunok tuloy siya sa lalamunan.
Matagal na siyang nasa Yan Capital, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganitong disenteng babae. Ang kanyang figura at mukha ay ang lahat ng pinakamahusay, kung ikukumpara sa kanya, ang mga manlalaro sa Massage City ay agad na pinatay. Nakaramdam ng pagkahilo si Jiang Shuila at nagtago sa likod ni Alex Dixon sa takot. Hinawakan ng kalbo ang isang kutsilyo at itinuro si Alex Dixon at sinabing, "May bumili ng buhay mo. Ngunit nagbago na ang isip ko ngayon, palapitin mo ang babaeng ito at yumuko ng 3 beses, ililigtas ko ang buhay ng iyong aso at bibigyan ka ng kapansanan." Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Paano ito? Lumuhod ka at yumuko sa harapan ko, at gagantimpalaan kita ng 2 bali ng paa." Nililigawan mo si kamatayan, ang kalbo ay agad na nagalit, at umungal siya, "You're giving me face, but you're shameless, die." Sa sandaling ito, sumugod na si Bai Chengay sakay ng kanyang motorsiklo, nang marinig niya mula sa malayo ang pag-uusap ng kalbong lalaki at Alex Dixon, pinagpawisan siya ng malamig. Mabilis niyang ipinarada ang motorsiklo at naglakad pasulong, nakangiting humihingi ng tawad, "Brother Guang, ito ang anak ng Jiang family, hayaan mo siya." Bago niya matapos ang kanyang mga salita, sinipa ng kalbo ang ibabang bahagi ng tiyan ni Bai Chengay at umungal, "Ano ba? Sa tingin mo ba ikaw ang may huling say? O sa tingin mo ba ako ang may huling say? Ako ay nasa Yan Capital. Sa loob ng maraming taon, wala akong pakialam sa Bai family ng Jiang family. Papatayin ko silang lahat." Si Bai Chengay ay sinipa niya ng 2 o 3 metro ang layo, at pinilit niyang ngumiti habang tinitiis ang sakit. "Kuya Guang, hindi ba tayo pumayag na lalaki lang ang hahawakan natin?" Nagbago na ang isip ko, nagpakita ng masamang liwanag ang mga mata ng kalbo habang nakatitig kay Jiang Shuila at sinabing, "Hayaan mong matulog ang babaeng ito sa akin ng ilang gabi, gagamitin mo ang 3 milyon para bilhin ang buhay ni Alex Dixon, ayoko na niyan." Namilipit ang malapad na kilay ni Jiang Shuila at malamig niyang sinabi, "Bai Chengay, ikaw ang nagpadala ng mga taong ito." Mabilis na hininaan ni Bai Chengay ang kanyang boses at sinabing, "Sydney, huwag kang magkamali, nagagalit lang ako, huwag kang mag-alala, hahawakan ko lang si Alex Dixon at sisiguraduhin ko ang iyong kaligtasan." Bago pa siya makatapos ay sinampal na siya ng kalbo. "What the hell is this? You want to make the decision?" Ang ilang malalakas na lalaki sa likod niya ay agad na humakbang at itinulak si Bai Chengay sa lupa. Hinugot din nila ang isang dakot ng damo at pinasok ito sa kanyang bibig. Inayos ng kalbo ang kanyang damit at pinunasan pa ang kalbo. Lumakad siya ng may masamang ngiti at yumuko kay Jiang Shuila habang sinasabi niya, "Beauty, can you consider being my girlfriend? Do you hate this Bai guy? As long as you agree, I'll beat him to death for you." Hindi niya ito isa sa alang-alang, dahil ang aking kasintahan ay hindi gusto ng mga kalbo. Isang hindi napapanahong boses ang biglang tumunog. Natigilan ang kalbo at agad na umungol ng galit, "Sino ang kalbo?" Si Alex Dixon ay gumawa ng 1 kilo na hinawakan ang kanyang ulo. Humadyak-jak si Jiang Shuila. Hindi namamalaya na hinawakan ng kalbo ang kanyang ulo at napagtanto na siya ay nilalaro. Galit na sigaw niya, "Baldy, puputulan ko ulo mo ngayon." Ang grupo ng mga kasambahay ay matagal nang natusok ng lamok at hindi na nila kinaya, agad silang sumugod. Ang talam ay kumikinang ng maliwanag, "Itong brat lang." Naglakas loob siyang haminin si Kuya Baldy, nililigawan niya si kamatayan. Si Brother Baldy ay isang may gumaganang subordinate ng Tren Aikal Tiger, matapang siya at mayabang, hindi man lang siya natakot kay Kuya Hua. Hinayla ni Alex Dixon si Jiang Shuila sa likod niya at binigyan siya ng 2 sipa. Sa 2 kahabag-habag na pag-iyak, hindi man lang nakakuha ng malinaw na tingin ang 2 alipin bago sila pinalipad ng 3 metro ang layo, nagpagulong-gulong sila sa gilid ng kalsada at inilibot ang kanilang mga mata bago nawalan ng malay. Ibinaba ni Alex Dixon ang kanyang baywang at iniwasan ang kutsilyo sa itaas ng kanyang ulo. Hinawakan niya ang palso ng kalaban gamit ang kanyang backhand at inindayog ito, diretso niyang binagsak ang isang kapirasong lupa. Napuno ng hiyawan ang hangin, gulong-gulo ang lupa sa harapan niya. Ang pinakamalungkot ay ang matipunong lalaki na pinalipad niya bilang meat shield, na wala ang kanyang braso,
Nabali ang tatlo sa kanyang tadyang, at nahimatay siya sa lupa na may dugo sa buong katawan. Wala pang 2 minuto ay tumahimik na ang daan, si Alex Dixon ay nakatayo doon, at isang grupo ng mga tao ang nahulog sa paligid niya. Abangan ang susunod na kabanata.